Shoutout po muna tayo mga ka-teammate sa mga laging nakasubaybay sa ating channel na sila Renz Belasa, Arnold Salazar, JJ Sibum, Tortoga Randy, and Ronald Verbosidad. Lipatan na ng Team Casado na and Barangay Ginebra isang bigati nilang player ititrade na, nasa trading block na. So yan nga ang ating mga tatalakayin. Pero bago nga natin talakayin etong topic natin ito, baka naman pwedeng maka-request kahit isang subscribe lamang po dito sa ating channel. At kung mabigat naman ito para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po, malaking tulong na po ayon. Salamat po. Matatandaan kamakailan lang ay usap-usapan pa nga lamang ang maaaring pangatlong team ni Baser Amer na mapupuntahan dito sa PBA matapos ang paghihiwalay nila ng kampo ng Blackwater. Batay sa naging report, di nagkasundo sa panibagong deal ang bossing at si Amer. So matatandaang nag-expire na ang kontrata ni Amer pagkatapos ng Commissioner's Cup. So si Amer bukod sa Blackwater team, una itong nakilala sa team ng Meralco Bolts, ang pangunahing team na nagtiwala at nag-draft sa kanya dito sa PBA. Nagsimula si Baser Amer sa Bolts mula 2015 hanggang 2021 hanggang sa na-trade siya dito patungong Blackwater. At sa naging 3 taon niyang pananatili sa bossing sa 3 season niya, met maya nalalagay rin ito sa injured list kung saan di niya nga po rin nailabas talaga ang kanyang totoong husay. Pero ngayong nasa pangatlong team na siya kung saan tinanggap nga siya ng NLEX at kinuha pa rin siya, ay dito mukhang mas magagamit na siya dahil karamihan sa guard ng NLEX ngayon nasa injured list pa. So di na tayo magtataka or kung ito rin ang isa sa naging dahilan kung bakit siya kinuha ng NLEX para may katuwang rin si Bolik as backup guard. So siya nga po pala, ito rin ang muling pagsasama ni Baser and Coach Frankie Lim na siya ngang nooy nagsama na rin sa San Beda panahong nasa NCAA pa nga po sila. At malipat naman tayo rito sa rumor na nabasa natin sa post ni Inside of the PBA. So gumawa nga po tayo rito ng reaction video about sa rumor na ito kung saan nakasaad nga rito na Sydney Onwubere nasa trading block na ng Ginebra. Player feels bad and low or no playing minutes. He used to be a promising forward. He hopes to get the playing time or would want his team to send him to other ball club where he can have value. Let the player play or let him plant the seed with another team siguro. Very good po kayo dun Source, Snowbadwa. So yun nga, sa nakikita naman natin dito, kung si Sydney Onwubere talaga ang tinutukoy talaga rito, para sa atin, mas okay na pakawalan na ng Ginebra si Sydney Onwubere para mas magamit nga siya sa ibang team. Dahil kung tutuusin sayang lang din si Sydney pag nasa Ginebra dahil bibihira lang talaga magamit ito rito. So si Sydney Onwubere nga kasi, sa mga hindi nakakaalam, ito'y malakas talaga ang pangangatawan. Filipino-Nigerian yan So sa taas niya ngang 6'4", kaya niyang maging forward or sentro. Mautak sa game at talaga namang sanay na sa pisikalan. Yung laro niya pwedeng panglabas, pwede ring pangloob. Kumbaga modern type of big man ang kaya niyang ilaro. Kaya naman kung sa ibang team siguro ito mapupunta, mas magagamit pa siya. So sa Ginebra naman, sa tingin naman natin mas kailangan ng Ginebra yung big man talaga na mas mataas pa kay Onwubere at yung mas babagay sa sistema ni Coach Tim sa Ginebra. Yun bang mabilis mag-react sa rotation ng bola? Yun bang mala Justin Arana? Oy, sa mga hindi nga po nakakaalam napabalita na nga, interesado pala ang Ginebra kay Arana. Kaya lang, hindi interesado ang Converge na pakawalan siya. Shoutout po muna sa mga solid nating laging nanonood at laging nagko-comment dito na laging nakasuporta sa ating YouTube channel gaya nila Scotty Manese,
Charlie Asierto, Efren Distin, Mr. Larry, and Arnold Salazar.